Mga residente ng Albay, may pinagkaguluhan daw na kanal dahil may nakuha ritong mga barya. Ano daw pinagkakaguluhan ng mga tao rito sa Relay? Nagkagulo kamakailan ang mga residente ng Barangay 14 sa Bakakay, Albay. Daming pera sa Barangay 14 na boy. Sa kanilang mga kanal kasi, may mga nahukay. Boy, pahingi kami ng pera. Na pera? Oo. Bawat anak meron. Nasa 500 na rin. Mahigit na. At parang unlimited daw ang nakukuha nilang barya. Oo, bawat bunot meron. Kahit pa nasa kanal, ang pera, pera. Kaya bardagulan sa pagkuha. Imbis na isda yung mahuli. Puro pera. Ang nakadiskubre sa nakatagong pera sa kanal, ang magkakaibigang Gab, Nathan at Jacob. Bibili daw yata po yun ng merienda. Tumatakbo daw po siya. Hanggang ang 10 pisong barya na hawak ni Gab. Aksidente niyang nabitawan. Dito ng mga bata nahulog yung 10 pesos nila. Madumi, maputik, pilit nilang kinukuha. Si Nathan biglang nagka-bright idea. Sabi ko, saan ka kumuha ng magnet? Doon daw po sa motor ni papa niya. Kasi kukunin niya daw po yung 10 pesos na nalaglag po doon sa kanal. Hindi nila ina-expect na may dumikit na pera doon na mga barya. Nahulog yung isinda, may nagmitida. Oo. Bawat anak meron. Meron pong 10 pesos, 5 pesos po, piso, tsaka yung maliit po na 25 centavos po yun. Boy, pahingi kami ng pera. Dahil balot ng putik ang barya, nilinisan din muna nila ang mga ito. Yung iba po, ma'am, may bago pa, pero yung iba, luma na po, may mga kalawang na po. Imbis na isda yung mahuli. Puro pera. Nasa 500 na rin. Mahigit na. Mahigit 1 oras na nilang minamagnet ang kanal at hindi pa rin nauubos ang barya na kanilang nakukuha. Daming pera sa Barangay 14 na boy. Ang balita tuloy sa kanilang kanal, inanod papunta kina Michael at EJ. Pasya naman po ng anak ko, pasukin na lang natin to sa kanal. Pero dahil wala silang magnet, mano-mano nilang kinapa ang mga baryang posibleng nasa ilalim ng burak. Oo, bawat bunot meron. At dahil tila unlimited daw talaga ang baryang minamagnet nila, Gab, Nathan at Jacob, nagdesisyon silang Michael at EJ na pasukin na ang kanal. Ang lalim ng kanal, nasa 4 feet. Nakayuko po, nakaganyan lang po sila dahil maliit lamang po yung anak ko eh. Gumapang po yung anak ko papunta dun sa talagang kanal na pinagpupulutan na din ang mga barya. Hanggang sa paa lang po yung tubig. Mabaho. At unang salang pa lang daw ni Michael, bumaharaw talaga ng barya. Naka 400 pesos po silang mga barya. Tuwang-tuwa po sila na nakakuha sila ng ganun karami ng pera. At hindi pa nagpaawat ang dalawa. Kinabukasan, bumalik pa. Yung pangalawang pasok nila, naka 300 pesos sila. Nakuha na naman sa galing, kung Barangay 14. At mukhang naka-jackpot daw sila sa kanilang pangatlong subok. Dahil sa pagkakataong yon, hindi na lang isa-isang barya ang kanilang nakuha. May mga naka-plastic ng barya. Magkano kaya lahat ito? Sumisigaw yung anak kong si Michael. Pera sa kanal! Pero ang 1 million peso question ngayon, Oo, bawat bunot meron. paanong sa ilalim ng kanal tila bumabaha ng barya na naka-plastic pa? Ngayon pa lang nangyari nagkakakuha ng mga barya dito sana. Kaninong pera ang mga ito? Pera sa kanal! Susunod para makumpirma kung meron pa nga bang mga baryang nakalubog sa kanal. Ang pamunuan ng Barangay 14 nag-general cleaning. May makuha pa kaya sila? Oo, bawat bunot meron. Hahalukayin natin ang sagot sa aming pagbabalik. Nakuha na naman sa galing, kung Barangay 14. Ano daw pinagkakaguluhan ng mga tao rito sa Relay? Pinagkaguluhan ng mga residente ng Bakakay, Albay ang kanal na ito sa Barangay 14. Daming pera sa Barangay 14 na boy.
Sa mga nakalipas kasing araw, ang ilang mga kabataan may nakuha ritong mga barya. Nakuha na naman sa kali kang barangay 14. Imbis na isda yung mahuli, puro pera. Yung nalinisan na po yon, nakuha po nila sa halagang 400 po. Ang tatlo, hating kapatid. Yung kay Nathan po, ibinigay niya po sa akin para daw po pambili ng baon-baon niya. Si Jacob po, binili niya daw lahat-lahat ng pagkain. Nahulog yung isinda, may nagnitida. Bawat anak meron. Medyo pinagsabihan ko rin. Para sa akin po talaga, madumi talaga yun, di ba? Delikado po yun. Ang ibang nagsunuran gaya ni na Michael, tiba-tiba rin. Naka 400 pesos po silang mga barya. Yung pangalawang pasok nila, naka 300 pesos sila. Pera sa kanal. Pero sa pangatlong subok daw ni Michael na pasukin ang kanal, nanlaki ang kanyang mga mata. May mga naka-plastic ng barya. May 2 pirasong 20 pesos, 60 pesos din na buong tigsasampo. Magkano naman kaya ang kabuuang halaga? 150 pesos. Bawat anak meron. Ang tanong pa rin, saan kaya nanggaling ang mga barya? Walang idea eh. Aksidente lang na. Ang pamunuan ng Barangay 14 may hinala. Batay sa akin na pag-alaman, may isa akong residente dito na binibigyan yung dati nakalistinong pare dito ng coins. Nakaparadang nagpapadyak dito. May nakikita na ang taong yon nagtatapon ng plastic. Daming pera sa Barangay 14 na boy. Para malaman kung meron pang barya sa kanal, muli nila itong hinalukay. Una nilang tinanggal ang harang. Pagkababa, kinapakapa ang ilalim ng kanal. Hanggang may nakuha pa ritong bago at lumang mga barya. Ang ilan, balot ng putik. Ang iba, kinalawang na. May nakuha silang 26 na piraso ng 1 peso coins, isang 5 peso coin at 14 na tig 25 centavos. Suma total, 35.50. Ang plano namin tatago na lang bilang souvenir. Maraming mga mikrobyo yung makukuha natin sa exposure natin sa tubig kanal. So ilan sa mga very common yung E. coli, salmonella, maaari silang magtae, magsuka, no? Pwede rin silang lagnatin at maging critical yung kanilang kondisyon. Para sa mga kabataan na huwag nang tatangkay pumasok pa sa mga kanal dahil hindi naman lahat ng kanal dito may mga barya sa loob. Daming pera sa Barangay 14 na boy. money doesn't grow on trees. Boy, pahingi kami ng pera. Pero sa nangyaring ito sa Barangay 14, baka kay Albay, nasa kanal. Pera sa kanal. Bakit nga ba tila berde ang pambansang kulay ng mga bahay sa Pilipinas? Maraming oo nga no, nung nag-viral ang post na ito. Tanong lang po, bakit may mga nagpapaupa na kulay green ang pinipintura sa apartment? White or mint green? Mint green. Beige or mint green? Mint green. Huwag ka na magtanong, mint green all the way! At hindi lang pala iilan ang nakapansin na maraming bahay sa Pilipinas, lalo na sa mga probi-probinsya, malimit kulay green. Green there, green everywhere. Ang bahay kubon ito sa Santa Catalina sa Negros Oriental halos mag-blend in sa mga puno't halaman. Kulay luntian. Hello mga ka-fresh! Tara at pasok mo kayo sa aming munting bahay kubo na green. Oo nga't ito'y maliit lang, pero malinis ito. Pati na sa kusina, na puno rin ng gamit na kulay berde. Halos nga lahat na nakikita nyo dito sa aming bahay no, is puro green, kurtina green, halaman green. Naandito ko yung aking mga sandok, dito ko po siya nilalagay. Yung aking baso is green din, yung lagayan din niya is kulay green din. Pati sala. Nilagyan ko lang ho siya ng carpet. Siyempre, at the same time, nilagyan ko na nga rin ho siya ng mga unan para naman pag halimbawa may bisita, makakaupo. At siyempre, may sandala na malambot, di ba? Hanggang kwarto, para ka raw nasa gitna ng kagubatan. Ang Green Kubo, love nest ng mag-asawang Cherry at Albert.
Super love na love ko po talaga yung kulay green. Kasi pagkagising mo lang sa umaga, makikita mo yung bahay mo na puro green, aliwalas, masarap sa pakiramdam. Sa tingin ko po, lahat ng nagastos ko sa loob ng bahay ko na puro green is nasa 10 to 15,000 yearly yun ha. Kasi mostly po talaga, ibang mga gamit ko sa loob ng bahay na puro green is bigay po yun sa akin. Hindi raw masyadong halata na hindi cherry red ang kanyang favorite color. So tingnan nyo, dito ko nga po nilalagay yung aking mga damit na mga kulay green. May ibang mga tao na tinatanong ako, bakit daw hindi ako nagpapalit ng damit at lagi daw green yung aking sinusuot araw-araw. Noon pa man, pangarap na raw ni Cherry na magkaroon ng sariling bahay. Lumaki po kasi ako na maliit lang yung bahay namin, tapos kapag may bagyo ho, lagi pong nasisira. Bilang isang bata, nangarap po talaga ako na sana magkaroon ako ng sarili kong bahay, kahit simple lang, basta laging malinis. Kaya nagpursige siya. Kinalaunan, nakilala niya sa Maynila ang kanyang mister. Pagka-uwi ng Negros, pintura ka na ng mister mga day, pumayag ko siya ipinturahan yung aming ang nirentahan nilang kubo, ini-level up nila. So dati po talaga, itong bahay na to is kulay brown po ang kulay talaga niya. Yung typical na kawayan laang ho talaga, no? Nung pagtira namin dito, doon ko na siya naumpisahan na ayusan, pinturahan. Ginawa niya rin itong content sa kanyang vlog at tila buenenas daw sila nung ipinost niya ang kanilang mini greenhouse. May time po talaga na sumahod po ako ng 60,000 pesos. Sobrang saya po kasi hindi ko in-expect. Wala po akong pakialam sa sasabihin nila sa akin na OA daw yung bahay ko kasi sobrang green na daw, masakit na daw sa mata. As long as wala po akong inaapakang tao, itutuloy ko talaga ang pagiging green-minded ko. Green flag pala. Ang bahay namang ito ni Shirley sa Gapan City sa Nueva Ecija. Pininturahan nila ng kulay apple green. Ito, katulad ng mga nabili kong mga color green na mga throw pillow, mga figurine. Dito naman, sa aming kwarto, marami ding green kayong makikita. Tulad nitong aking uwing galing Taiwan na talagang kauna-unahan kong binili sa Taiwan, ang aking mirror. Para kasi kay Shirley, may hatid itong swerte. Sa paghahanap ni Shirley ng greener pastures, nag-factory worker siya sa Taiwan. Ang pangungulila raw niya sa kanyang pamilya, naiibsan kapag napapaligiran siya ng anumang kulay berde. Ang green daw hope. Tapos, sabi, money daw ang green. Nung nakapag-ipon, umuwi na ng Pilipinas si Shirley. Bumili ng second-hand na bahay. Binenta sa akin ng kapatid ko. Dati siya color beige. Nung tumira na ako dito nga, pininturahan ko ng puti at saka ng pinakamotif ko nga, apple green. Pero sa plano niyang ito, may kumontra. Ang kanyang mister na si Rodolfo. Ang kwang ko sa kulay green parang pambabae lang. Parang tutol na rin. Parang di ko nga gusto yung kulay Kasi gusto ko yung kulay blue saka gray. Pero sa paniniwalang lucky charm nila ito, si mister bumigay rin. Tanggap ko na yung kulay na yun, parang ang may pag-asa. Gumaan talaga yung pamumuhay namin. Parang lucky charm. Yung mga anak ko nakapagtapos na sila, isa-isa na silang nakapunta na nga sila ng ibang bansa. Kahit papano naman sinuwerte sila, nakapagpundar sila. Ang two-story house na ito sa Coronadal City sa South Cotabato na ang pintura nagsusumigaw na kulay green. Hello! Welcome to our greenhouse! Pag-aari ito ng mag-asawang Diana at Roy. Dito po ang dining area namin. Akyat tayo sa taas. Ito naman yung aming view deck. Ito naman yung aming master's bedroom. Tara, pasok tayo. Nung unang beses daw silang nagkakilala, ang naging something in common nila, ang pareho nilang pagkahilig sa kulay green. One time, meron pong outing kami sa school. Yung mga dala-dala niyang gamit, kahit yung tuwalya niya rin po is green po. So parang sabi ko, pareha tayo ng kulay ng tuwalya. Sabi niya, gusto mo rin pala yung green. Dahil green flag para kay Diana si Roy, nagkamabutihan sila. At nung ikinasal, ang kanilang naging motive, ano pa, edi green. Halos lahat ng regalong natanggap namin is green. Hanggang sa ipatayo na nila ang kanilang green dream house. Pag green po yung nasa paligid ko, feeling ko at peace ako, nakaka-relax ako. Tapos malamig siya sa mata. Meron din siyang physiological effect na ang kulay green ay direktang tumatama sa retina ng mga mata natin. So less stress
para sa mga muscles ng mga mata natin. Green is the color of hope. Ngayong 2025, emerald green din daw ang isa sa mga lucky color. Sana nga sa taong ito, ang ating mga tahanan maambunan ng biyaya at pag-asa. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.